So maglalas yung battery niya, full charge is 1.2 days. So tanggalin natin yung saksak ngayon mga ka-homemates. So pinutin mo lang, kunin mo to. So itong River 3 Plus lang yung dalhin nyo. Sa pag-online jobs mga ka-homemates, isa sa pinakamahalagang bagay is dapat lagi tayong available mag-work. So kapag wala tayong kuryente, wala tayong internet, so hindi tayo makakapag-work para sa clients natin. Sa pag-online jobs mga ka-homemates, ito yung pinakakinakatakutan natin. Yung mag-brownout and low battery yung mga MacBook natin o yung mga laptop natin. Also, para sa mga computer or iMac users, walang battery yung mga yan, no? So super halaga na may magandang UPS tayo. Kapag bigla nag-brownout, no, tapos hindi mo na-save yung ginagawa mo. So malaki yung chance na uulit ka sa umpisa, mawawala lahat ng ginawa mo. So titingnan natin yung solusyon na product sa mga problema natin na yan. And dito sa video, tingnan natin itong River 3 Max Plus ng EcoFlow, isang portable na power station na may UPS feature. Mas magpo-focus tayo no, sa mga remote work or work from home na gamit ni River 3 Max Plus. Kasi no, syempre, yun yung magiging primary use ko dito. O yung mga didiscuss natin dito sa video, no. Una, no, kung gano'n niya katagal mapapower yung mga work from home devices natin. Yan, no, mga laptop, monitor, modem, at iba pa. Pangalawa naman, no, yung feature niya na nag-a-act siya as UPS. Pangatlo, no, yung fast charging na feature niya. And also, yung portability mga ka-homemates. Ito kasi ngayon medyo malaki siya, pero mamaya papakita ko sa inyo paano siya naging portable. Pero bago natin i-discuss yung mga features na yun, is tignan muna natin yung product mismo. Yung mga output niya, pati yung mga input niya. So ito yung primary display na itong power station. Makikita natin dito yung remaining charge niya, so 96%. Tapos ito, no, sa taas, 4.1 days. So gaano ba magkakatagal yung battery sa current na consumption niya. Dito, no, merong output and meron ding input. Makakumis dito sa display niya, no, very modern looking siya. Kumpara doon sa mga ibang nagamit natin ng mga power station, mga power banks, mga UPS. Ito, no, yung mismong display niya talagang mas modern na ngayon. So mga ka-homemates, unahin muna natin yung mga output niya, no, or kung saan kayo pwede mag-charge. Unahin natin, no, itong Type-C. So 100 watts na Type-C. Yan, pwede tayo mag-charge ng mga cellphone natin dito or mga any device na Type-C. Tapos ito, no, dalawang USB-A na 12 watts. Yan, no, para sa mga pocket wifi natin or mga cellphone na Type-A yung charger. Sa ating mga nag-online jobs, ito yung isa pinakamahalaga sa lahat. So yung AC port. So yung mga laptop natin, so dito natin siya i-charge. Then yung laptop natin is charging na siya. So kung makita nyo mga ka-homemates, yung output na watts niya, ang lumalabas na is 120 watts. Ito mga ka-homemates, yung DC port ng River 3 Plus. So tanggalin natin yung cover niya para makita nyo. Ito, no, yung DC port niya. Para ma-power or ma-charge yung mga air pumps, car fridge, tapos iba pang mga small appliances na kailangan ng DC power. Dito rin pala mga ka-homemates yung on-off nung DC pati nung AC na output. Dito sa baba mga ka-homemates, kung kukunin nyo yung EB600 na extension battery niya, so meron pa siyang isang USB-C na 140 watts. So input saka output na ano to mga ka-homemates na port. So pwede nyo i-charge yung battery dito. And dito sa baba, no, lights on and off. Pag kinik nyo yan, so lalabas yung ano niya, dim light. Pag pangalawang press, medyo mas brighter lang na light. Pag pangatlong press, yung parang nagbi-blink naman siya. So sa likuran niya mga ka-homemates, no, so dalawang AC pa. Ito kasi maganda, no, kapag nilalagay niyo siya sa table, so pwede siyang gamitin as UPS na. So kumbaga yung cables nyo is nasa likuran siya, no. Also dito, no, makikita natin yung mga input or kung paano natin ma-charge itong River 3 Max Plus. Baba lang natin ito. Ito, no, yung AC charging niya. Yan, sa mga regular saksakan sa bahay. Ito, solar and DC charging. Kasi ito, no, ito yung pang-communicate para sa mga computer, para sa mga Synology or network attached storage. By the way, mga ka-homemates, no, yung tatlong AC output nitong River 3 Max Plus, ang output niya, ang kaya niya is up to 600 watts. Yan, no, lahat ng gamit natin sa work from home is kaya na niyang i-power. Mga ka-homemates, ang max na input nito or charging nito via AC outlet is 650 watts kapag River 3 Max Plus siya. Or itong dalawa yung meron kayo, no. Sa personal na testing ko, mga ka-homemates, no, in 1.2 hours is kaya ma-charge from 0 to 100% itong device. So tunay yun mga ka-homemates, no, ako mismo yung nag-test dito sa product na to. Yun, no, kapag yung, di ba sa atin, kapag biglang umulan, yung malakas na ulan, no, kumbaga kakabahan ka na, magcha-charge ka na biglaan ng mga cellphone mo, mga devices mo, kasi baka biglaan mag-brownout. So yun, no, ito, pwede nyo rin siyang i-charge ng mabilisan. Yun nga, no, in mga 1.2 hours, kaya niyang ma-full charge.
Mga ka-homies, sa personal na experience ko, no, meron akong ibang mga brand na nagamit ng power station. Ito yung pinakamabilis sa kanilang lahat. Like, yun nga, no, in 1.2 hours na full charge ko siya. Yung ibang mga power station, no, nagtatagal siya ng charge like 4 hours, 6 hours, 7 hours, yung ibang mga power station. Ako nagulat nga ako, no, ganun kalaki yung battery niya, tas within 1.2 hours is kaya na siyang ma-full charge. Pero yung generator, no, pwede nyo rin siyang i-charge na mga in 1 hour more or less. Or yan, pwede nyo rin siyang i-charge sa bayad doon sa kotse nyo or doon sa solar panel. Dito mga ka-homies, no, medyo mas matagal lang siyang mag-charge kapag solar or yung kotse yung gagamitin nyo pang charge sa kanya. Pero maraming paraan para ma-charge siya. Mga ka-homies, ang isa pang maganda sa kanya, no, portable siya and expandable at the same time. Expandable, no, dalawang unit to. Ito yung River 3 Plus and ito naman yung EB600. So ang capacity nito kapag River 3 Plus lang is 286 watt-hour. Pag sinama mo siya ng EB600, ang total capacity na niya is 858 watt-hour. And itong River 3 Plus, mga ka-homies, pati itong EB600 is independent sila, no? Meaning magagamit mo ito kahit ito lang, kumbaga wala ito. And ito naman is magagamit mo siya kahit wala ito. So pwede mo siyang paghiwalayin. So dito mga ka-homies, meron lang siyang lock, no? Ipindutin mo lang ito and then iaangat mo na to. So ang main connector lang niya is itong mga pins. Yan mga ka-homies. So hindi nyo na kailangan magdala ng wire and super dali lang niyang paghiwalayin and then pagsamahin. So ito, no, meron kayong guide dito. Tapos sa ilalim na ito, sa harapan, makikita mo ito. So i-align nyo lang siya dito. I-align nyo lang na ganyan. And then ibababa mo lang siya. So yun mga ka-homies, no, connected na agad siya. So kung light power lang ang need mo, kailangan mo magaang lang. Tapos hindi mo kailangan ng malaking power. So pindutin mo lang, kunin mo to. So itong River 3 Plus lang yung dalhin nyo. Kahit iwan nyo na ito sa bahay nyo, no, kung di nyo naman kailangan ng power. So yan, pag mas malaking power ang kailangan mo, pagsamahin mo lang sila. Mas malaking battery yung makukuha mo. By the way, both device, no, kaya mo siyang i-carry gamit lang itong hawakan na to. So yan mga homies. Okay mga homies, so ito yung parang pinaka day-to-day na gamit ko, no, sa pag-online jobs. So, meron ako ditong MacBook Pro 16-inch na M1 Pro. Meron ako dito, no, syempre yung PLDT modem, so pang internet natin. Baka mapansin nyo lang mga ka-homies, no, na yung PLDT natin is naka-LOS siya. Medyo malayo kasi itong office ko dun sa linya ng PLDT. Kinuha ko lang siya, niligay ko lang siya dito para ma-demo natin na nakasaksak siya dito sa power station ng EcoFlow. So last sa day-to-day na ginagamit ko pag nag-work from home, itong 32-inch na ViewSonic monitor. 2018 model siya, no, medyo luma na. Baka yung mga mas bago ngayon is mas efficient yung power consumption nila. So punta tayo sa mahalagang part nitong video, no, kung gaano ba magtatagal itong River 3 Plus na pinapower niya yung mga equipments natin, no. Tanggalin muna natin sa saksak or pagkaka-UPS itong River 3 Plus. Okay mga ka-homies, naka-battery mode na yung River 3 Plus natin. So currently mga ka-homies, ang konsumo is 66 watts itong tatlo. Magtatagal siya ng 12.3 hours. Sa experience ko mga ka-homies, no, yung time na nakalagay dito is malapit naman siya dun sa actual na time remaining talaga niya. Mag-iba-iba lang to mga ka-homies, no, yung konsumo kasi nitong mga devices is nag-iba-iba sila per second. Lalo na dun sa laptop, no. Dito kasi sa laptop, depende sa ginagawa natin. Halimbawa, nag-edit tayo ng mga videos, mas marami tayong mga program na nakarun, mas tumataas yung konsumo niya. By the way, no, itong River 3 Plus is yan, no, 99% to 100% itong testing natin. And itong MacBook Pro ko is 100% yung battery niya. Meaning, no, hindi tinecharge yung battery. So, yung actual na konsumo lang nung laptop. So, binawasan natin ng isa, no, tinanggal natin yung 32-inch na monitor. So, sakaling yung brownout, no, ine-expect nyo na mas mahaba siya. Mas gusto nyo magtipid ng power na tong River 3 Plus. So, currently, ang konsumo niya is 37 watts, no, yung out niya or binibigay niya na power. Yan, naglaro sa 34, 35 watts. So, magtatagal siya ng mga 19.9 or 20 hours. So yan, no, kung gusto nyo mas magtagal yung charge ng laptop nyo, pati ng modem, may internet kayo, magbukas lang kayo ng monitor or bang mga ginagamit nyo. So try naman natin. So ano lang, internet lang, hindi na nakaplug yung laptop natin. So PLDT modem lang. So lumalabas sa screen natin, ang konsumo ng internet is around 8 watts mga ka-homies. Maglalas yun ng mga 2.5 days. Ito naman mga ka-homies, yung last natin na test is laptop lang, no. So kung meron kayong pocket wifi, no, na yun na lang gagamitin nyo sa internet para mas makatipid kayo sa battery ng River 3 Plus, so laptop na lang yung ipapower niya ngayon.
So based dito sa display, no, yung MacBook Pro natin, kumukonsumo ngayon ng 20 to 30 watts. So maglalas yung battery niya, full charge is 1.2 days. Tapos syempre mga ka-homies, no, itong MacBook Pro is meron pa siyang battery na maglalas ng mga 4 to 6 hours depende sa paggamit, no. So yan, no, total niya na pag may River 3 Plus kayo is around siguro 26 hours na laptop lang yung nakasaksak mga co-mates. Paalala lang mga co-mates na bawat laptop is iba-iba yung mga konsumo nila. Itong specific na ginagamit ko sa test natin ngayon is MacBook Pro 16-inch M1 Pro. By the way, tinry ko no, kung ilang beses bang mafu-full charge itong River 3 Max Plus, itong MacBook Pro. So from 0% to 100% nung MacBook. So from 0 to 100%, so 18 to 20% yung nabawas dito sa EcoFlow. So around mga 5 full charge yung magagawa itong River 3 Max Plus dito sa MacBook Pro 16-inch. Pero again, no, depende iba-ibang devices mga co-mates. Okay mga co-mates, so ngayon naman i-actual demo natin kung gaano kaganda yung UPS feature ni River 3 Plus. So pakita muna natin no, kung anong nangyayari kapag nawala ng kuryente. Ito, no, off ko lang yung extension ko, nakasaksak yung laptop, monitor, pati modem. So in-off ko na siya. Makita nyo, no, instantly namatay yung monitor natin. Yung laptop medyo nag-dim yung brightness niya kasi nag-battery mode na siya. Yung modem hindi nyo nakikita, no? Pero syempre, namatay din yung modem agad. So yun natin siya ulit. Makita nyo, tumaas yung brightness ng laptop. And itong ViewSonic, no, so nag-restart na siya. Nag-open pa ulit siya from the start. So lipat natin lahat ng devices ko. Saksak natin lahat sa EcoFlow. And itong EcoFlow is naka-UPS mode siya. Nakasaksak siya sa kuryente ng bahay or AC. So tanggalin natin yung saksak ngayon mga ka-homies. So yan, no, umilaw na yung sa ilaw niya na nagbi-blink-blink. Ibig sabihin nun parang nawala ng kuryente tapos gamit na yung battery ni EcoFlow. So patayin muna natin siya dito. Kung napansin nyo, no, yung MacBook, yung monitor, pati yung modem is hindi sila lahat namatay. Or kumbaga, no, hindi bumaba yung brightness na bigla na nag-enter siya ng battery mode. And itong monitor natin, no, totally talagang hindi siya namatay. Hindi siya nag-restart kanina, no, yung medyo matagal na ang pag-restart niya. So 10 millisecond yung pag-switch ni EcoFlow galing sa AC, kumbaga yung bypass mode ng UPS to battery nung EcoFlow. Halos hindi niyo maramdaman mga co-mates. Napakahalaga yan, no? Lalo na sa mga naka-desktop, mga naka-iMac, yung mga walang battery yung mga devices nila. Especially, no, para sa mga kagaya ko na merong Synology or yung mga network attached storage. So yung mga devices na yun is hindi sila pwedeng mawala ng power. Hindi siya pwedeng mamatay ng hindi mo na shutdown ng maayos. Napakahalaga niyan sa mga network attached storage. So yung UPS mode nito is isa siya sa mga pinaka-favorite na feature ko ng River 3 Plus. Ibig sabihin nun, no, itong River 3 Plus 24/7, so pwede mo siyang isaksak sa kuryente nyo. So ano bang kinaganda nun? So kung 24/7 pwedeng nakasaksak yung River 3 Plus nyo, meaning nun, no, yung battery niya laging nasa 80 to 100% lagi. So naranasan ko na kasi sa ibang brand ng mga power station, isabang china-charge mo siya, hindi ka pwede magsaksak ng ibang mga devices mo. So ang ending, no, nagamit mo pala yung power station, tinabi mo muna doon sa isang sulok lang, tapos yun, nakalimutan mo na 50% na lang pala siya. Next time na kailangan mo siyang gagamitin is yun, hindi pala siya full charge. And another one pa mga co-mates, no, kapag ganito yung gamit nyo, na naka-UPS mode siya, hindi mo na kailangan mag-setup, no, like mawala ng kuryente, tapos hahanapin mo pa nasan yung power station mo. Kumbaga, isasaksak mo pa isa-isa yung mga devices mo. Merong konting oras or minuto na gugugulin mo pa para ibalik isaksak lahat ng mga devices mo. Like dito, no, kapag 24/7 is nakasetup ka na. So, napakaganda nung UPS feature niya. Mga co-mates, ang next naman dyan, no, baka sabihin nyo, Sir James, meron namang ibang mga UPS na brand. Ang kinaiba na ito doon sa mga generic na mga UPS, no, tigo 1,000 pesos, 2,000 pesos lang. Is ito, no, power station na siya na merong UPS feature. Meaning, no, mas malaki yung battery niya compared sa mga generic na UPS. Yung mga UPS, magtatagal lang yun ng mga 5 minutes to mga 15 to 20 minutes max. Ito, no, depende sa devices na ginagamit nyo. So, oras yung itatagal niya. Lalo na kung mga modem lang kayo, tas mga router, tas mga maliliit na laptop. So, yan, no, hours talaga yung itatagal ng power station nyo. So, malaking advantage mga co-mates yung UPS plus power station. Isa pa sa maganda sa UPS feature ni River 3 Plus is meron siya ng tinatawag na bypass mode. Ano ba yung bypass mode na yan, no? Yung mga devices mo na nakasasak dito sa EcoFlow,
Laptop man yan, computer, modem, CPU, at iba pa. So yung EcoFlow naka-bypass mode. So yung mga devices mo na nakasaksak is hindi sila kumukuha ng power dun sa battery ng EcoFlow. Yung lifespan ng battery is hindi siya nababawasan or hindi siya nakukonsumo. 3,000 charges pa rin siya. And another one, no, pagdating dun sa self-noise na tinatawag o yung ingay ng device, actually, no, hindi ko siya marinig talaga mga co-mates. Mas maingay pa yung aircon namin kaysa dito sa River 3 Plus. Yun, no, kung nagko-calls kayo, meron kayong mga meetings, hindi naman makaka-apekto yung noise na itong device. Hindi ko kasi makaparinig ng maayos sa inyo, no, pero tutukan natin ng mic sandali. So yun, baka mas narinig nyo pa yung aircon namin. Pero sa personal experience ko is hindi naman siya maingay. Mga co-mates, parang one-time investment siya, no? Yung battery nito is rated siya ng 3,000 cycles or yung lifetime cycles niya, which magrelasyon around mga 10 years mga ka-homemate. Mga co-mates, mabilisan lang, no? Si EcoFlow, meron din siyang application na mamomonitor nyo yung EcoFlow gamit yung cellphone. So ito, no, nasa application nila tayo ngayon. So click lang natin yung device. So River 3 Plus. Dito sa app, makikita nyo rin mismo yung nasa display mga co-mates kahit malayo kayo doon sa device. So mabilisan lang, magsaksak ako ng charger, no, para makita natin yung sa device natin sa application. Dito rin sa app, pwede mong i-on yung AC saka DC yung switch. Ito, no, itong dalawa. So on mo yung DC. So makita nyo, umilaw siya, no. Off natin ngayon. So yung AC on natin. So naka-on na yung AC. So ito mga co-mates, no, automatic nag-update siya real time. Makita mo, no, discharging na siya kasi nga kumukuha na yung laptop natin dito, nag-charge na siya. 118 watts yung output niya. So patayin ko muna yung AC. So pag tinurn off mo yung AC dito, so magta-turn off din siya doon. Pati yung light mga co-mates, makakontrol nyo rin dito, no, sa bandang baba. So light, pwedeng dim, SOS, pwede mo rin siyang patayin dito. Dito sa taas, merong mga more settings na useful dito mga ka-homates. So dito sa top right, device name, space. So dito tayo sa mga medyo useful sa atin sa mga nag-work from home. So charging and discharge limits. So pag click mo yan, so dito pwede yung baguhin yung charge and discharge limit niya. Sa charge limit, no, sa mga laptop, sa mga battery, normally nare-recommend nila na hanggang 80% lang para mas sumaba yung lifespan niya. So pwede nyo rin gawin dito, no. So itong 100, so gawin mo lang siyang 80%. So ngayon mga co-mates, pag nag-charge kayo, ang maximum na lang niya is 80% ng battery. Yun, no, para mas sumaba nga yung lifespan ng mismong device. Pero nasa inyo, no, kung gusto mo na hanggang 68% ka lang, gusto mo na 86%, so nasa inyo yan. Pero syempre mga co-mates, pag binaba nyo to ng 20%, yung mga tinesting natin na time kanina, syempre mas bababa rin sila ng kaunti. Kasi kumbaga, hindi ka na 100% na full charge, so 80% ka na lang. So punta tayo sa input and output settings. So dito sa input and output settings, so pwede mong babaan yung kumbaga yung pagkuha niya ng kuryente galing sa sa bahay nyo. Kung iba kumbaga nagbi-blink-blink yung ilaw nyo, gusto mong hinaan yung pag-charge niya, yan pwede mong gawin na 200 watts lang. So maximum charge niya is 200 watts lang yung kukunin niya. Pero syempre, no, mas tatagal lang yung charging time niyo mga co-mates. So ito mga co-mates, yung output settings, X boost. So naka-on siya. Di ba ang total output nito is 600 watts lang? So pag naka-on to mga co-mates, so kaya niya mag-power hanggang 1,200 watts na mga devices. Yan o, mga rice cooker siguro, mga electric heater na 1,200 watts yung requirement nila. So kaya nung sa X boost. So itong power outage reminder mga co-mates, pag naka-on siya, pag nawalan kayo ng kuryente, magbi-blink-blink itong ilaw. Kumbaga tinanggal mo yung saksak or biglang nawalan ng kuryente, magno-notify sa inyo, malalaman nyo, nagbi-blink-blink ito. Low battery reminder, kapag 20% na lang yung power ng battery nyo, pagsisend ng notification sa cellphone nyo, na 20% na lang yung battery. So pwede nyo rin siyang i-on, no, kung ayaw nyo ng ganun. Mga co-mates, so pwede nyo i-off tong device gamit yung application. So patayin natin siya dito. Ito, no, the device will power off completely. So confirm. So makita nyo mga co-mates, disconnected na dito sa application and nakapatay na yung River 3 Plus natin. Pero yun lang, hindi nyo na siya ma-on gamit yung cellphone nyo. So kailangan nyo na siyang manually press yung device mismo. So mga co-mates, sulit ba to? Maganda ba to para sa atin mga nag-work from home? Kung kayo, no, seryoso kayo sa pag-online jobs, napakahalaga ng trabaho nyo para sa inyo.
So perfect na perfect yung power station na River 3 Plus sa inyo. Lalo na kung kailangan nyo ng backup power, minsan nagba-brownout sa inyo. Tapos isa pang maganda sa kanya, no, yung UPS feature. Like nakasaksak yung mga monitor mo, modem, laptop, na siya nakasaksak din. Kumbaga hindi mo naiisipin na lobat ba yung power station mo. Kumbaga pag nag-brownout, magsisetup ka pa ulit. Ito, no, pwede siyang UPS, laging nakasaksak mga ka-homemates. Lalo na sa atin, no, sa Pilipinas, madalas nagba-brownout. So pag meron kayong ganito, safe yung mga devices natin and pati yung mga files natin. Lalo na para sa mga desktop users, no? Yung files nyo is mas safe siya mga ka-homemates. Mas marami kayong time para masave yung files nyo and hindi mawawala yung mga pinaghirapan nyo na work. And also, no, hindi lang pang online jobs, kung gusto nyo mag-camping, dalhin sa labas, so pwede nyo siyang dalhin kasi napaka-portable lang niya. Mga ka-homemates, itong River 3 Max Plus is pinadala siya sa akin ni EcoFlow. Pero yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga tinesting ko, mga pinakita ko, is personal na opinion ko siya. And also, no, personal na tinesting ko talaga ito based dun sa araw-araw na ginagawa ko or ginagamit ko pang online jobs. Highly recommend ko itong product mga ka-homemates, lalo na kung seryoso kayo mag-online jobs. Kung gusto nyo ng reliable na power station na may magandang UPS feature, click nyo yung link sa description ng video and gamitin nyo yung code para magkaroon kayo ng exclusive discount.